Ngayon, no, dito tayo pumunta. Eto po. Hard killer don't need contracts. Ayan. Isa po sa mukhang pag-uusapan, mga kababayan, kung matutuloy itong impeachment na ho ito, mga bossing, yung pagbabanta po sa buhay ng ating presidente, galing po sa vice-presidente. Biruin mo, mga kababayan. Ganon yung ano mo, ganon yung, kumbaga, estado mo sa buhay. Di ba? Ganon yung estado mo sa buhay. Vice-presidente ka. Tapos, live, no? On camera, live sa lahat ng Pilipino. Doon mo sasabihin yung pagbabanta mo, ano? Sabi ko, kala ko lawyer si Inday Sara Duterte. Pero bakit parang yung mga sinasabi niya, yung mga lumalabas sa bibig niya, parang hindi ho lawyer, mga bossing. Yung tipo ho bang parang pangkantuhan lang ho eh. Pag napikon yung kaibigan mo, napikon sa'yo, bigla kang pagbabantaan. Yung tipo hong ganun, mga kababayan. Di po ba? Sabi dito, hard killer don't need contracts. Bukoy takes down BP Sara Duterte claim that PBBM assassination allegation isn't legit. Nako po, 2 beses inulit ho ni Inday Sara Duterte yung salita pong no joke, mga bossing. Sino naman po ang maniniwala? Yung galit at gigil po ni Inday Sara Duterte habang pinapanood po natin yung live na yon. At habang yung mga vloggers nandoon sa taas, nakikinig sa kanya, yung iba, pinapagalitan pa. Mukha po ba na hindi totoo yung banta o yung assassination? Hindi daw legit. Ano yung sinabi niya? No joke. No joke. Di ba, Neng Gigi? Paawa lang daw na magbenta ng bahay para palabasin na di na sila safe sa bahay nila. Kaartehan yan. Biruin nyo ho, mga kababayan. Biruin nyo ho, mga bossing, ha? Yung gigil ni Inday Sara Duterte habang sinasabi po yun, no? Tapos, kung iisipin mo, titingnan mo yung background nila, tapos eto pa nga, 20 milyones, 20,000 hanggang 30,000 ho, mga kababayan, ang sinasabi na namatay po sa panahon ni dating Pangulong Duterte, mapapaisip ka na lang, naku po, kayang-kayang gawin ng mga Duterte yan. Di ba, Tina B? Yun ang iisipin natin eh. Yun ho ang unang papasok sa isipan natin, mga kababayan. Itong mga tao na to, may background. Tapos makita mo pa, si BP Sara talagang kapag sumugod ho. Di ba? Talagang nananapak po. Tapos makita mo pa si Pulong, may hawak, panaksak, gumaganong-ganon ho. Parang yung parang yung pusa ho, yung gumaganon, di ba? Gusto pang maging gusto pang maging House Speaker, beer House Speaker, mas okay. Kasi ho, mas mukhang present ho doon sa beer house kaysa po sa House of Representatives, mga kababayan. Di ba? Hard killer don't need contracts. Bukoy takes down BP Sara Duterte claim that PBBM assassination allegation isn't legit. Wala pong maniniwala dyan, mga kababayan. Ako po, iniisip ko doon matagal na talagang pinaplano yan. Kung mapansin nyo ho, mga kababayan, merong unang press conference si BP Sara. Naalala nyo po yung naghahagilap na tayo, no? Kung nasaan ng confidential funds. Naalala nyo po yung unang-unang press conference niya, yung huhukayin ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. Naalala niyo po yun? Doon pa lang may banta na po sa buhay ng Pangulo 'Di ba? Gigil na si Inday Sara doon. Actually, hindi naman banta talaga na gano'n. Pero, tumatakbo na sa utak ni Inday Sara Duterte yung pagpatay, no? Sa ating Pangulo, mga kababayan. Bakit to? Yan, Gracious Grace, yung dahil sa relo. Walang hihingi na relo, ha? No, yung sinabi, gusto kong putulin yung ulo.
Nung naririnig ko yung bata dun, gusto kong putulin yung ulo, no? Ni presidente. Doon pa lang ho, mga kababayan. Marirealize mo, tumakbo ang ilang panahon, ang ilang linggo, tapos ganun pa din yung sinasabi ng vice presidente. At mas malala, yung sumunod na press con, nakasama po yung mga vlogger. Di ba, Kian? Iba na. Talagang with matching pangalan na, may kausap pa, na may plano sila, na kapag ka ang nangyari sa akin, ganito, o may nangyari sa akin, hagilapin mo si Bongbong Marcos. Paano kung nasagasaan bigla si Inday Sara Duterte, hindi naman sadya aksidente? Ano po ang iisipin ano po ang unang papasok sa utak nung taong nakausap niya at inuutusan na hagilapin si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si Martin Romualdez? Di patayin po. Kasi yun yung bilin. Di po ba, mga kababayan? Yung pagkakasunod-sunod pa lang po. Tapos ito, ngayon, bloodbath naman. Di ba? Bloodbath naman. Sabi ni Daisy Collis, emo akaliwa ng Sabyan na kuno designated survivor. O, sabi ni Daisy Collis, hindi ko po naintindihan. Madam, pasensya na po. House Prosecution Panel spokesman lawyer Antonio Bucoy can't help but call out the absurdity of Vice President Sara Duterte's claim. Ito pala yung bali magiging parang katapatan po ng ano ni sino yun? Yung lawyer na maliit. Yung spokesperson naman ni Inday Sara Duterte do sa hearing, no? Ito ang katapatan, si Antonio Bucoy, no? House Prosecution Panel spokesman, lawyer Antonio Bucoy can't help but call out the absurdity of Vice President Sara Duterte's claim that the absence of a written contract undermined one of her impeachment allegations, particularly the order of assassinate President Marcos and the other top official. Anak na tinapa. Ano yun? Bobo lang ho yata ang gagawa nun, mga kababayan eh. Yung tipo bang, eto ha, may kasulatan tayo, pumirma ka dyan. Pumirma ka dyan. No? Na kapag may nangyari sa akin, papatayin mo si Bongbong Marcos, sumulat ka dyan. No? Eto ang kasulatan natin. Na ako po kunyari ako na lang yung tao, ako po si Mark Ramos, no? Na kasundo ko po si Inday Sara Duterte na kapag po may nangyari kay Vice Presidente ay akin pong papatayin si Bongbong Marcos, si Liza Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Ano yun? Wala naman daw pong ganun. Kaya ibig sabihin, hindi totoo. Baka gusto pa ng notaryo. Ano yun, pambata ho, mga kababayan? 16 pa yung abogado nila niyan. Tapos yun po ang idadahilan. Wala namang kasulatan na nakita, wala namang kontrata Sino naman pong tanga ang gagawa ng kontrata para gumawa ng krimen? Di ba? Ulitin ko mga bossing. Hard killer don't need contracts. Totoo naman. Sabi-sabi, sino ba? Yun, si ganito, ganyan. Mas mas gagawin pa nga ho niyang mga yan, mga kababayan, is less na pag-uusap Hanggat maaari, walang text, walang etc. na magse-save o makakapag-screenshot. Baka po nga pati yung pag-uusap Di ba? Sisiguraduhin na hindi mag-record yung magkabilang kampo Tapos ngayon, contract, o kaya kasulatan, wala naman kayo maipakitang kasulatan na merong assassination na gagawin o merong pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Yan po ba? Yung inisip po, yan po ba ang inisip ng 16 na lawyer ni Inday Sara Duterte? Para mapatunayan ninyo na talagang may pagbabanta ang aming kliyente sa buhay ng Pangulo.
Maglapag kayo ng kontrata. Hindi yun. Walang ganun. Walang bobo na makikipagkontrata para pumatay. Di ba? Mismong napanood po ng mamamayang Pilipino, o gusto nyo sa susunod, bukas i-play ulit natin Mismong napanood nating lahat, mga kababayan. Yung pagbabanta po ng Vice Presidente sa buhay ng ating Pangulo, sa buhay ng asawa ng Pangulo, at sa buhay ng House Speaker, Martin Romualdez. Di ba sabi ni Legal Brother Law, kaya nga, sabi-sabi lang ng mga lawyer ni Duterte Sara para may maidahilan lang at pampagulo lang nila yang sa mga tao. Akala yata nila, mga DDS, ang sambayan ng Pilipino. Tinuldukan pa, tama, Marijo. Tinuldukan pa ng 2 beses. No joke. No joke.